Payapang tinapos ng Iglesia ni Cristo ang pagkilos para ipanawagan sa mga kinaukulan ang pagtataguyod ng katotohanan at katarungan sa harap ng mga isyu ng katiwaliang kinasasangkutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Nagsimula ang rally noong madaling araw ng Martes sa People's Power Monument at bahagi ng White Plains sa EDSA, Quezon City na nilahukan ng libu-libong mamamayan mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Panawagan ng mga nakilahok sa pagkilos ang pagkondina sa nangyayaring selective justice at pagtatakip sa katotohanan kaugnay ng isyu sa mga anomalya sa flood control. Bagamat maraming bumatikos sa isinagawang rally na pinanguna ng Iglesia ni Cristo, mas nakakaraming mamamayan ang nagpahayag ng suporta sa panawagan na ilantad ang katotohanan at papanagutin ang mga nasa likod ng mga katiwalian. Question din sa isinagawang pagtitipon ang ginagawang panggigipit ng ombudsman sa mga naglalantad ng katotohanan na sa halip na ang litisyan ay mga sangkot sa katiwalian ay inuuna pa ang mga nagsusulong ng investigasyon laban sa mga inaakusahan. Sumama rin sa pagkilos at paghahayag ng kanilang suporta sa panawagan ng Iglesia ni Cristo ang mga kilalang personalidad at mga kasalukuyang opisyal ng pamahalaan katulad nina Senador Amy Marcos, dating Congressman Mike Defensor, Miss Cathy Vinag, Batangas 1st District Representative Leandro Lebeste, dating Presidential Advisor Salvador Panelo, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, Greco Belgica, Senador Robin Hood Padilla at Senador Alan Peter Cayetano. Nagsalita rin sa pagtitipon si Senador Rodante Marcoleta na nagpasalamat sa suporta sa kanya sa pagsusulong sa paglalantad ng katotohanan at katarungan. Samantala, natapos ang programa sa ikatlong araw ng rally na isinagawa sa Liwasang Bonifacio sa pamamagitan ng anunsyo ni Iglesia ni Cristo spokesperson Brother Edwil Zavala. Pinasalamatan ng Iglesia ni Cristo ang mga miyembro ng PNP at iba pang uniform personnel na nakatuwang sa pagmimintina ng kapayapaan at kaayusan sa buong panahon ng aktibidad. Gayon din sa mga opisyal ng gobyerno na nagpaintulot para magamit ang mga venues sa pagsasagawa ng mapayapang pagtitipon. Umaasa ang Iglesia ni Cristo na nakarating ng maliwanag sa mga kinaukulan ang mensahe ng sinagawang pagtitipon. Masaya ring nagpahayag ng kanilang paninindigan sa pagkikipagkaisa ang ilang lumahok sa rally. Ng katarungan, ng hustisya at yung pinaglalaban natin na accountability, nawa maibigay sa atin. At ang INC hindi naman ito lumalaban sa gobyerno, kundi ito ay kaisa ng gobyerno at kaisa ng mamamayan. Naging mapayapa po at hiling po natin ng mga kababayang Pilipino, sana po marinig po ang ating panawagan na sana magkaroon ng hustisya ang ginawa nila nang sa ganun po hindi na po maghirap ang mga Pilipino. Magkaroon po ng hustisya ang mga kasalanan po kanilang nagawa. Sana po ay patuloy natin itong isulong kasama po ng iba nating mga kababayan para hindi lang po ang makinabang ay ang ilan, kundi lahat po ng sambahayang Pilipino. Ito pong sinagawa ng Iglesia ni Cristo kasama po ng ating mga kababayan, sana po ay talagang nakaabot po at nadinig ng pamahalaan na walang kaban ng bayan. Bago nilisan ng Iglesia ni Cristo ang ginamit na venue, ay tulong-tulong nila itong nilinis at inayos bahagi ng pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kapaligiran. Nagpasalamat din ang ilan sa mga ambulant vendor matapos ang pagdagsa ng mga rallyista na nagbigay ng dagdag kita sa kanilang pagbebenta. Nakabenta rin naman kahit papano. Kung pwede nga lang, kaya araw-araw merong nagaganyan para makabenta kahit papano. Mula sa lungsod ng Maynila, kasama si Grace Espino Fredo Lyoda para sa Mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.